Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. It is indeed a beautiful morning. Amen. Maganda po ba ang umaga? Amen. Purihin po ang Panginoon. Gutom na po ba yung lahat, mga kapatid? Because I saw some food at the back down there. So, marahil mamaya meron po tayong konting salo-salo at sana ho may enjoy ho natin yon. Naalala ko tuloy yung the other day, napanood ko at nabasa ko yung Facebook Reels ng isang pastor. Ang sabi niya, kapag daw hindi ka nakakabasa or nakakarinig ng salita ng Panginoon, dapat daw hindi ka nagigilty. Tama ba yon? Pag hindi ka nakakarinig or nakakabasa ng salita ng Panginoon, dapat hindi ka nagigilty. Tama po yon, kasi po, ang sabi ho sa Matthew 4:4, that man does not live by bread alone. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ibig sabihin, kapag hindi ka nakakarinig ng salita ng Panginoon at hindi ka nakakabasa ng salita ng Panginoon, ano dapat yung nararamdaman mo? Nagugutom, diba? Nagugutom, tama po ba? Hindi dapat nagigilty. Tama po ba? Kasi, tama ba na sabihin na, naku, anong oras na? Maghapon na. Nagigilty ako kasi hindi pa ako kumakain. Tama ba yon? Naku, hindi ako nakakain kagabi. Nagigilty ako. Di ba dapat nagugutom ako? Di ba? Anong oras na? Hindi pa ako nakakakain. Nagugutom na ako. So dapat ganun po yung ating pagtingin sa salita ng Panginoon. That man does not live by bread alone. Hindi natin kayang mag-survive nang wala ang salita ng Panginoon, na wala ang gabay ng Panginoon. Amen? Kaya sa umagang ito, handa na po ba tayong magsalo-salo at kumain para sa salitang inihanda sa atin ng Panginoon? Amen. Praise God. Last week po, I mentioned about the peace that robs peace. Ito yung mga bagay na pwedeng magnakaw ng malalim na kapayapaan ng puso ng isang tao. Kagaya na lamang po na people are afraid to lose their physical life. Yung buhay na ito, takot na takot tayong mawala. Kaya nga merong handang pumatay, may handang magnakaw, may handang mandaya, mabuhay lang siya ng mahaba. People are afraid to lose other people. People are afraid to lose their loved ones. Ang problema po sa pag-ibig, pag umibig ka na takot ka nang mawala ang iyong iniibig. Siyempre, pag nagkaroon ka ng anak, ayaw mo nang mawala yon. Pag nagkaroon ka ng asawa, nagkaroon ka ng kaibigan, we're afraid to lose our loved ones. People are afraid to lose their material possessions. Kaya nga po yung mga kotse, may mga alarm. Yung mga manibela, 3 years, 4 years ago, nilalak po yan para di manakaw. Yung mga bahay, nilalagyan po yan ng bakod, ng gate. Yung iba, nilalagyan ng CCTV at alarm. Yung mga bag, nilalagyan ng lock dahil takot na takot silang mawala yung kanilang material possession, especially money. People are afraid to lose their production. Those are the means that brings them the material possession. Kagaya po ng trabaho, kagaya ng mga businesses, kagaya ng mga projects that brings money or material things. People also are afraid to lose their power. Ang mga tao po, pag nakatikim ng kapangyarihan, kadalasan nahihibang. Nalalasing, nagiging addicted to power. Parang mahilig mag-power tripping, karamihan sa mga tao nowadays. Kaya kung minsan, kahit sa politika, na dapat sana sila yung nagpapatupad ng katahimikan, sa politika may nagbabarilan, may nagpapatayan, kasi ayaw nilang mawala yung kapangyarihan. May mga nandadaya sa panahon ng eleksyon sapagkat gusto nilang manatili ang kapangyarihan. Merong mga gumagawa ng masama sapagkat ayaw nilang mawalan ng kapangyarihan. Ano pa po? People can also be afraid to lose their prestige. So they resort to lies to cover up their mistakes. Lalong-lalo na po yung mga big
personnels, yung malalaki yung mga pangalan. They hire public relations people. Usually, those are the speakers in their behalf. Kasi minsan mahirap humarap sa mga impromptu dialogues or impromptu interviews, lalong-lalo na kung medyo personal yung dating sa'yo. At kung minsan hindi mo kayang bantayan yung emosyon mo, na maipino mo at maisalin mo ng mas magaan yung pamamaraan mo ng pagsasalita. Kung kaya they use public relations just to continue their prestigious, their honorable, and their prominent, because they are also afraid. People are also afraid to lose their pleasure. Ayaw nila yung pag nakalasap na sila ng konting sarap, konting ginhawa, na mawala pa yon. Yung bang minsan ka lang nakatikim ng lamig ng aircon, na para bang pagbiglang nag-brown out, para bang ang hirap magtiis ng walang aircon. Yung bang yung 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto, 1 oras, parang ang tagal-tagal na. Kasi they are afraid to lose their pleasure. People are also afraid to lose their physical attractiveness. Kaya nga, isa sa pinakamagandang negosyo, yung nagpapanatili daw ng ganda. They are afraid to lose their beauty, their figures, their skins. At iyan po yung ilan sa mga bagay na kinakatakutan ng mga tao. At alam niyo po ba mga kapatid, some people are still in denial that they are afraid to lose some of these things. Sabi nila, hindi sila natatakot. But actually, events in the life like the fears in a crisis context, these fears will eventually reveal what is in your heart. Alam niyo po, sa panahon po ng crisis, lumalabas kung ano talaga ang kinakatakutan ng tao. Kasi dito ka naku-corner, dito ka naiipit. Hindi lang ito panic, kundi madalas ang crisis, revelation ng puso. Na sa panahon ng crisis, nire-reveal talaga nito kung ano yung mga fears na meron ka. Fears of losing life ba? Fears of losing loved ones ba? Fear of losing possessions? Fears of losing income? Fears of losing control or power? And so on and so forth. Alam niyo po mga kapatid, kasi maraming mga tao ang akala po nila, crisis lagi ang problema. Hindi po crisis or crisis ang problema. Next slide. Ang problema po talaga is kung ano ang kinakatakutan mo sa mga panahon ng krisis. Alam niyo po ba kung ano yung kinakatakutan nyo sa panahon ng krisis? Mamaya ho, malalaman natin. Kasi gigipitin po natin kayo sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Magpapakuskus, magpapapapiga, para lumabas po sa atin kung ano talaga yung fears na meron sa puso natin. Kasi pag may takot ka, hindi mo namamalayan that fear reveals something in you. Ngayon po, right now, the world feels different. I'm not sure if everybody is aware, pero meron po tayong giyera. Amen? May tension, may uncertainties, may fears of future, may inflations. Grabe. Wala pa bang 1 buwan, doble na kaagad ang presyo ng mga fuels. May national state of emergency due to fuel shortage. Actually, last Tuesday, March 24, 2026, the Department of Energy and Security are citing the imminent danger posed upon the availability and stability of the country's energy supply. And this causes the nation to declare a national state of emergency. Aware po ba kayo that we are under a national state of emergency? But let me ask you again right now, mga kapatid. Sa inyo po kaya personally, what happens kaya inside of you when everything outside of you is in a state of emergency?
when everything outside of you is shaking. The core idea why I ask you is because in reality, crisis or crisis don't create fear. It only reveals what already controls your heart. Kaya mga kapatid, samahan niyo po ako. Let us try to find out what really controls your heart. As I welcome you po sa ating part 6 ng The Science of Life, entitled In the State of Emergency. That in the state of emergency, what does fear reveals in you? That in the state of emergency, what does peace restores in you? Ama naming Diyos, lumalapit po kami sa inyong banal na harapan sa umagang ito. We give you this opportunity, this time. Ikaw po ang maghari sa kalagitnaan namin at buksan mo po ang pintuan ng kalangitan sa mga sandaling ito. Lord, sa mga sandali pong ito, ang mundo po ay puno ng uncertainties, puno ng takot, puno ng kaguluhan. Kaya Panginoon, lumalapit po kami sa inyo with a humble heart. Lord, you see everything. You see the wars, you see the tensions, the fears in people's hearts, and even the tiniest and the silent struggles na dinadala namin ngayon, Lord. We cannot hide anything from you. Panginoon, minsan hindi po namin maintindihan ang mga nangyayari. Minsan natatakot po kami sa future. Minsan napapaisip po kami kung ano ang pwedeng mawala sa amin through this crisis. Pero Lord, today po, we choose to come back to you. We ask you right now, Lord, to quiet our hearts. Tanggalin mo po ang ingay ng fear at palitan mo po ito ng kapayapaan na galing sa iyo. At Lord, habang kami po ay makikinig sa iyong mga salita, buksan mo po ang aming mga isip at ihanda mo po ang aming mga puso nang sa gayon ay baguhin mo po ang aming perspective. Tulungan mo po kaming makita kung ano ang nire-reveal ng fear sa buhay namin. At kung papaano namin ito matatanggap, ang tunay na peace na ikaw lamang po ang maaaring magbigay sa amin, Lord. Kaya po, Lord, sa gitna po ng state of emergency ngayon sa mundo, huwag mo pong hayaang magkaroon din ng emergency ang puso namin. And let your presence be our peace. Let your truth be our anchor. And let your love drive out every fear that we have, Lord. For we surrender everything to you today, our worries, our fears, and our needs for control. Panginoon, ikaw po ang manguna sa aming pag-aaral sa umagang ito. Ikaw po ang manguna sa aming buhay, aming Panginoon. And all these things we pray in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Praise God. Amen. Last week po, we talked about fear that leads to loss, where loss becomes our regrets. At ngayon po mga kapatid, we're seeing it in real life scenario. At since very alive at real ang salita ng Panginoon, tama po ba? Amen? Naniniwala po ba kayong ang salita ng Panginoon is very alive, very real? So hindi natin pwedeng sabihin sinulat siya nung unang panahon, hindi na siya applicable ngayon. No. Ganun kabuhay ang salita ng Panginoon. Buhay siya at akma siya sa lahat ng panahon. So, since very alive at very real po siya, ang tanong po, bakit hindi po tayo mag-real talk ngayon mga kapatid? Ibig sabihin, real talk, pwedeng masakit, pwedeng tamaan ka, pwedeng makurot ka, pwedeng masampal ka. Pero isang paalala lang po yun, na mahal tayo ng Panginoon. Amen? So salaminin po natin ang totoong sitwasyon ngayon sa pamamagitan po ng salita ng Lord. Kasi po sa bagong ngayon, we lucidly see na kapag may crisis, people panic. Amen? Mabilis magpanic, lalo na yung mga kabataan ngayon. They are so witty. They are so intelligent and wise. And yet, when they are in pressure, they are full of anxiety.
People hold tighter, people become anxious, kung kaya't people make a lot of emotional decisions without even knowing it. Why? Kasi po, they are afraid to lose something. Kasi po, obviously, kung ano ang kinakatakutan mong mawala, yun din ang may control sa'yo at sa buhay mo. Kung ano ang kinakatakutan mong mawala, yun din ang may control sa'yo at sa buhay mo. So real talk mga kapatid, let's make this real. Dahil hindi lang ito tungkol sa global crisis, hindi lang ito tungkol sa war. Ito ay tungkol din sa buhay din ng maraming Pilipino. Unahin na po natin yung mga kapatid ho nating mga OFW. Lalong-lalo na. May mga kapatid po tayo ngayon na nasa ibang bansa. Amen? Malayo sa pamilya, pagod sa trabaho, at madalas, kung alam nyo lang po, tahimik na umiiyak yung mga yan. Why? Lalo na sa sitwasyon ngayon kasi takot silang mawalan ng income. Takot silang mawalan ng stability. Takot silang mawalan ng future. Kaya kahit gaano kahirap, kumakapit sila sa trabaho. Nagtitiis sila sa akala nilang best way para sa pamilya nila. Na minsan, without really knowing na unti-unti naman nating nabibitawan ang oras para sa sarili at para sa pamilya. Ito po ay isang deep reality check na kailangan nating pakaisipin at pakatimbangin. That you are working so hard to provide and to secure the future and to build a better life. Amen? But here's the painful question, kapatid. Especially yung mga kapatid ho nating nanonood ngayon. What if, habang binubuo mo ang future mo, unti-unti namang nawawala yung present mo? Let me tell you a story. Meron daw pong isang tatay, isang OFW. Umalis po siya ng bansa para bigyan ng magandang buhay yung kanyang pamilya. So everyday trabaho, everyday overtime, everyday pagod. So everyday sakripisyo. Kasi ang iniisip niya, para to sa pamilya ko, para to sa future nila. And so years passed, lumaki ang anak nila. Pero sa video call lang nila nakikita. First step ng anak na makalakad, sa video call lang. Graduation ng anak, sa video call lang. Birthdays, ganun din, sa video call lang rin. Then one day, umuwi siya. Excited. Kasi bitbit niya yung pasalubong, yung pera na yung pangarap ba na pakiramdam niya ay natupad. Kaya pagdating niya sa bahay, lumapit ka agad siya sa anak niya at sinabi, "Anak." Pero yung anak niya biglang natulala. You see, children don't lie. Lalong-lalo na po yung mga bata na hindi pa ganap yung isip. Kahit sanay na sanay kayong nakakausap niyan sa video call, pag nagkita kayo in person, tignan nyo kung ano magiging reaksyon ng anak nyo. Biglang natulala. Hindi makagalaw. Pagkatapos, ang matindi, biglang tumabi sa nanay. At mahina niyang sinabi, "Mami, sino po siya?" Imagine, He provided everything except presence. Alam mo kapatid, real talk lang. Minsan kasi, sa kakaiwas mong mawalan ng pera, hindi mo namamalayan, naubos na pala yung oras mo na hindi mo na maibabalik. Kasi yung fear mo na mawalan ng income, it leads to loss of time, the sayang of time, the loss of time,
the loss of connection, the loss of relationship. And this fear to loss will always lead to regrets. Kaya pakatandaan po natin mga kapatid, hindi lahat ng nawawala napapalitan ng pera. And let's be honest, hindi masamang magtrabaho, hindi masamang mag-provide, pero kung ang kapalit ay yung relasyon mo ngayon sa anak mo at sa pamilya mo, worth it ba talaga, kapatid? Again, this is not just for our OFWs. Tapos na tayo sa kanila. Iba naman ang i-real talk natin. This is all about us, of course. Ano ang hinahawakan mo dahil sa takot? At ano ang unti-unti mong nawawala dahil dito? Kasi baka hindi mo namamalayan yung pinuprotektahan mo. Yun ang dahilan bakit ka nawawalan. Baka hindi mo namamalayan yung pinuprotektahan mo. Yun din ang dahilan bakit ka nawawalan o bakit ka mawawalan. Kaya kapatid, if you are here or probably watching us online and you feel like, Brad, pagod na ako. Brad, natatakot kasi ako sa future eh. Pero ayokong mag-regret soon. Kapatid, I encourage you to pray one-on-one with God, heart-to-heart with God, saying, Lord, ayoko nang mabuhay sa takot. Turuan mo po akong piliin ang tama at hindi lang ang practicality. So what am I saying here, mga kapatid? Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-abroad. Pero kadalasan kasi because of your busyness when you are in abroad, we forgot the real thing and the most important thing, which is your relationship, not just with your family, but your personal relationship with God. The sayings of time. After mong mag-retire, pag uwi mo dito, anong gagawin mo? Swerte ka kung marami kang ipon. But the reality is, kapag nagkasakit ka, ang ipon mo, swerte kung sakto, madalas kulang. And so the reality, God gave you one of the most beautiful gift in this world, and that is life, and that is time. And so right now, you have to think about it very, very carefully. Is it worth it, mga kapatid? Don't worry ho, mamaya, later, ipag-pray din namin kayo, yung mga kapatid nating mga OFW, lalo-lalo na yung mga malayo sa pamilya, na yakapin kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng lakas na maipaalala kung ano talaga ang tunay na mahalaga sa buhay. Because you can always earn money, but you can never earn back the lost time. Amen? You can never ever earn back the lost time. That in the end, the greatest regret is not what you didn't earn. It is who you lost while you were earning it. So sa panahon ngayon ng emergency, kasi pwedeng yung mga kapatid nating nagpupunta ng ibang bansa, bakit sila pumupunta ng ibang bansa? Ay, kasi Brad, malamig doon, maganda doon. Ganun ba yung dahilan? No. They were in a crisis. Nalalagay sila sa isang sitwasyon that they were in a crisis and they need to do something about it. And unfortunately, sa katakutan nilang mawalan ng future, nakakalimutan nila yung Diyos, yung may hawak ng future nila. Kung kaya sila na lang yung gumagawa ng paraan para sa future nila. And because of that, nababawasan kung minsan hindi natin napapansin yung faith. Again, real talk mga kapatid, it may hurt you, but it will basically
bless you. Amen? Amen? Amen. Ganyan po talaga ang salita ng Panginoon. Minsan nagpapala, minsan nagpapalo. So kapag ang kapatid nyo ngayon, nakatabi nyo, nakita nyo, bless na bless, nagpe-pray habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, nakapikit, pakipalo po. Baka po kasi hindi nila maabot yung pagpapala. Amen? Sa panahon po ngayon ng emergency, lumalabas lahat. Like the fear of losing life, fear of losing loved ones, fear of losing possession, etc., etc. So, hindi po talaga crisis ang problema. Ang problema po talaga is, sa panahon ng crisis, ano ba yung kinakapitan mo sa panahon ng crisis? Kasi mga kapatid, do you remember the Palm Sunday? Palm Sunday po ngayon, mga kapatid. Amen? Baka po nakalimutan nyo. Nung si Jesus Christ po, He was entering Jerusalem, sumisigaw yung mga tao. Ano sinisigaw nila? Hosanna! 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 Hindi po Susana, ha? Hosanna! 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 Yun po yung sinisigaw nila. Again, hindi po Susana. But you know what? When things didn't go their way, they turned their back to Jesus. And within the same week, hindi man lumipas yung isang linggo, they shouted, what? Crucify Him! Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ipako sa krus! They turned their back to Jesus Christ. Why? Because their peace was based on expectation. And obviously, it was not based on God. Kasi po, kapag ang peace mo nakabase sa sitwasyon, automatic, mawawala yan pag nagbago ang sitwasyon mo. Brad, tinanggap ko naman si Jesus Christ sa puso ko buong buo. Kaya lang, pag may crisis, di ko alam yung gagawin ko. Situational Christian ka, mga kapatid. Dapat hindi ka nakabase sa sitwasyon. Nakabase ka dapat saan? Kay Kristo, sa Panginoon. Yung consistency ng Panginoon. Maraming mga Kristiyano, hindi ko sinasabing yung katabi nyo, nakabase ho sa sitwasyon yung kanilang kapayapaan sa buhay. Kaya kapag merong problema, merong pagsubok, nagpapanik, nagkakaroon ng anxiety, hindi alam ang gagawin, nagagalit, nawawalan ng control, and so on and so forth. Kasi kapag ang peace mo nakabase sa sitwasyon, automatic, mawawala yan pag nagbago ang sitwasyon mo. Kasi po, fear makes you react. And peace makes you respond. Kapag may takot ka, it makes you react. Kapag may kapayapaan ka ng puso, it makes you respond. Dati pa ho, I think 3 years ago, diniscuss natin the difference between a reaction and a response. Para madali nyo lang maalala ang pinagkaiba ng reaction at respond is a delayed reaction. Meaning to say, nag-iisip ka bago ka nagsasalita. Because when you react, it makes your mouth work faster than your brain. But when you respond, your brain works faster than your mouth. And so you are thinking whenever you are saying something. Pakatandaan po sana natin mga kapatid, perfect love drives out fear. Yan po yung sinabi sa 1 John 4:18. So hindi naman sinabing nung tumanggap ka sa Panginoon, no more problems, no more crisis. Ang sinabi po, no more fear controlling you. Ang nakakagulat pa dito kung minsan, kung sino yung mga Kristiyano, siyang mapag-forward ng, this 2026, darating yung matinding taggutom.
Magpapanik buying yung mga tao, kaya mabili ka na ng mga 10 kahong sardinas. Di ba? Mamili ka ng maraming instant noodles. Nasaan yung peace mo, kapatid, when you do that? Tandaan po natin, hindi po natin control yung crisis. We do not control crisis. Pero control mo kung sino yung paghahariin mo sa puso mo. At last week ho, pinag-aralan natin, hindi pwedeng sabay yung naghahari sa puso mo. It's either peace or it's either fear. Isa lang. At kung ano ang lumalabas sa bibig mo, kung ano ang nagiging reaction mo out of the crisis, yun ang laman ng puso mo. So kung mahilig kang magpanik, alam mo yung sagot. Kasi kapatid, kung tunay kang nagmamahal ng malalim kay Jesus, when there's a crisis, Christ is there. That when there's a crisis, that's where Christ is. And these days, sa mga panahon po natin sa bagong ngayon, hindi lang naman laging dramatic yung crisis, hindi lang laging gera yung crisis. Minsan, ganito lang siya. Tahimik na anxiety, yung bang paulit-ulit mong chinecheck yung phone mo, pero habang ginagawa mo yun, lalo ka lang na-overwhelm ng mga worries mo. Yung hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa future mo, ano yung mangyayari sa finances mo, sa relationship mo. And it's the pressures that keeps you going kahit pagod ka na. Yung mga laban na tahimik lang, na walang nakakakita, walang basta-basta nakakaalam. Pero ang bigat sa loob. Yung feeling na kailangan mong maging strong, kahit parang unstable ang nangyayari lahat sa paligid mo. Pero alam niyo po, kahit sa mga ganong sitwasyon ng buhay mo, hindi nawawala si Kristo. Amen? Kasama natin ang Diyos. Amen? Nandyan lang siya. In fact, andyan siya minsan sa gitna mismo ng ordinary chaos na merong nangyayari sa loob mo. Sa mga gabing hindi ka makatulog, sa mga thoughts na hindi mo ma-off or hindi mo mapagpag or maalis sa isip mo, sa mga moments na feeling mo na pag-iwanan ka na, kaya feeling lost ka na minsan at hindi mo na alam ang next step mo. Kasi mga kapatid, ang presence ng Panginoon, hindi lang para sa big miracles. Nandyan siya sa loob mo, totoong buhay. Sa ngayon, sa moment na to, even mismo sa state of emergency mo. Kaya lang kung minsan, hindi natin or nakakalimutan natin kung nasaan si Kristo sa buhay natin. Sabi, naku, hindi yata ako naririnig ng Lord. Naku, nasaan na ba yung Panginoon? Parang hindi niya sinasagot yung mga dasal ko. Nakalimutan natin yung Panginoon. Nananahan lang siya sa puso natin. Nandyan lang ang Panginoon sa puso mo. Hindi ka niya dinidiktahan. Hinihintay ka lang niyang lumapit ng buong buo sa Kanya. Kahit mabigat ang buhay, kahit uncertain ang lahat, kahit parang out of control na yung nangyayari sa presyo ng langis ngayon, kapatid, wag mong iisipin na lumalayo ang Diyos sa'yo. Because when there is a crisis, that's where Christ is. Hindi malayo, hindi late, andyan lang siya kasama mo. Naalala niyo po si Jesus when He was in the storm moment? Christ is there in the storm moment. Ito pong story na to can be found in the synoptic Gospels of Matthew, Mark, and Luke.
Yan po yung binasa ni Sister Nelia kanina sa ating Bible reading. That even the disciples themselves, disciple na po yun, nung panahong bumabagyo, they panic in the storm. Kasi may bagyo, kasi may takot, kasi may chaos. But here is Jesus. Anong ginagawa ng Panginoon? He was there, calm, steady, at peace, in fact. Sleeping. Kahit alam nilang kasama nila sa bangka ang Panginoon, nagpanik pa din sila. Kahit alam mong kasama mo ang Panginoon sa buhay mo, dumating lang ang bagyo, nakalimutan mong kasama mo siya at nagpanik ka rin. And you know what I've realized, mga kapatid? The presence of Jesus, minsan it doesn't literally remove the storms, but it changes who you are inside the storm. Next slide. Dahil ang presence ni Jesus, hindi laging tinatanggal ang bagyo, pero binabago ka niya kung sino ka habang nasa gitna ka ng bagyo. At kahit minsan, kahit hindi niya man paalisin ng bagyo, sisiguraduhin ng Panginoong Hesus naman sa iyo, kapatid, na hindi ka na parehong tao paglabas mo sa bagyong pinagdadaanan mo. Kaya in times of crisis, people make decisions driven by fear, driven by panic, driven by control, and later, the science of life, they regret it. So right now, kapatid, the world may be in a state of emergency, but maybe the heart is also in the state of emergency. So kapatid, what are you afraid to lose right now? Takot ka bang mawalan ng buhay? Takot ka bang mawalan ng possession? Takot ka bang mawalan ng other people? Mga mahal sa buhay. What is controlling your decision? What is your peace really coming from? Where is your peace really coming from? Kasi if your peace is being shaken, this is your moment to say that, Lord, I surrender my fear, Lord, and I release what am I trying to control. Kasi hindi naman talaga natin kayang kontrolin yung crisis eh. Ang kaya lang natin kontrolin yung reaction natin sa loob ng crisis, na mas lalo nating panghawakan yung lalim ng pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Sino dito yung marunong lumangoy? Alam niyo ba, kapag binato ko kayo sa dagat, lulutang po kayo kung hindi kayo gagalaw at kung magiging payapa kayo. Pero kung magwawala kayo at galaw kayo ng galaw at takot na takot kayo na baka kayo ay lumubog, lulubog nga kayo. Kasi sa kapayapaan ng puso, dun mo talaga mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Total, nasa dagat na tayo. Let's pursue dagat. Sino marunong mag-pre-diving dito? Ibig sabihin, yung dumadive ka ng malalim sa dagat, tapos wala kang ginagamit na kahit anong gadgets. Alam niyo ba yung pre-diving, kaya niyo yan, sintas ng church, pababa, kaya yung languin yan nang walang kahit anong gamit. Pwede pa hong mas malalim dyan. Ang sikreto lamang ho para magawa niyo yun, habang mas pumapayapa yung puso nyo, pumapayapa din yung pump ng heartbeat at ng lungs nyo. To the point na nararating nyo ng malalim na malalim na malalim yung katahimikan at kagandahan ng isang karagatan.
Kapag po tayo, payapa tayo sa presensya ng Panginoon, doon po natin mararanasan na lalong lumalalim, ng lumalalim, ng lumalalim, ng lumalalim yung pananampalataya natin sa Panginoon. At doon natin makikita gaano kaliwanag, gaano kaganda, at gaano kadakila yung Panginoong Jesus sa buhay nyo. Hindi ho madali ito. Nangyayari ito madalas sa atin na hindi natin ito magagawa because natatakot tayong mamatay, natatakot tayong mawalan ng hininga kapag tayo nasa ilalim ng dagat, natatakot tayong malunod kapag tayo nasa dagat. Pero pag tayo'y naging payapa, buoyancy will bring us up. Ganun din ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Kaya madalas, maganda talaga sabihin natin sa Panginoon, Lord, I surrender my fears to you. I release what I'm trying to control because I cannot really control what Christ does to me. Teach me to trust in you, Lord, even when the world feels uncertain. Kasi kapag natuto kang magtiwala sa Panginoon, doon ka palang lalalim yung pananampalataya mo at doon ka palang mamamangha sa pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Hindi ba kayo nagtataka? Lalo na yung mga kapatid nating nagtatrabaho. Minsan, kadami niyong kasabayan sa trabaho. Maraming mas magagaling sa inyo sa trabaho. Pero kayo yung napopromote. Kayo yung nabibigyan ng break. Ibig lang sabihin sa panahong pinapairal nyo yung pananampalataya nyo sa Panginoong Jesus. That's the time. Even the uncontrolled things God can do to you. That even if the world may be in chaos, but your heart doesn't have to be. Pinapractice po yan. Sino po dito yung mga mahilig tumakbo? Mga runners. Alam niyo ba yung running, yung jogging? Dati runner ako. Sana, magawa ko uli. Alam niyo yung sikreto nun? Kaya ho siya tinawag na cardiovascular exercise. Kasi ang ine-exercise niya talaga doon, puso at saka lungs. Hindi ibig sabihin tumatakbo ka, lumalakad ka, nagpapapayat ka. Resulta lang amang po yun ng cardiovascular exercise mo. Pero kapag nag-focus ka sa pagpapapayat at sa itsura ng katawan mo pag tumatakbo ka, tatakbo ka ng tatakbo ng tatakbo kasi gusto mong pumayat. Ang tendency, hindi ka tatagal. Pero pag nag-focus ka sa tibok ng puso mo at sa breathing pattern na dapat mong ginagawa, magre-regulate yung heartbeat mo, magpapantay-pantay, na kahit mabilis nang humahakbang yung mga paa mo, regulated pa rin yung galaw ng paa mo. Kaya inaabot ka ng 1 oras, 2 oras, 3 oras without stopping, nagugulat ka na lang, natakbo mo na simula rito hanggang Balanga. Amen? Dapat yata gawin natin yan ngayong mahal na araw eh. Simula rito hanggang Mount Samat. Di ba? Lalalim na yung pananampalataya mo sa Panginoon, papayat ka pa. Ano, game? Baka ho magalit si Gob sa atin at ubusin natin lahat ng ambulansya sa provincial hospital. Ano yung point ko dito, mga kapatid? With that breathing pattern that you have discovered and developed inside of you, it came from the peace. Ganun din yung pang-araw-araw na buhay natin. Crisis may be there, problems may be there, struggles may be there, but you have to develop your momentum, that you keep on doing what you're doing, that you keep on reading what you're reading, the Word of God, that you keep on praying to God no matter what, because your consistency, your relationship, your stability of your relationship to God will be your footstool in times of crisis. Amen? That even if
In a world full of fear, those who choose peace will live without regrets. Amen? Kapatid, the world may be in a state of emergency right now. How about your heart? How about your mind? Is it also in a state of emergency? Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga paalala at iyong mga salita sa umagang ito. Tunay nga pong buhay ang iyong mga salita, napapanahon at laging tama para sa amin. Lord, salamat po sa mga salita mo today. They are all practical, tactical at napapanahon. Salamat po kasi kahit magulo po yung aming mundo, pinapaalala mo pa rin sa amin na hindi namin kailangan maging magulo din. Lalo tigit sa lahat ang puso namin. Kaya Father, right now, we surrender everything to you. Yung takot namin, yung mga bagay namin, ayaw naming mawala sa amin, yung mga kinakapitan namin out of fear. Right now, Lord, we release them to you. That even for our OFW brothers and sisters, right now, Panginoon, we pray for them, yakapin mo po sila, na kahit malayo po sila sa pamilya nila, na kahit pagod po sila, na kahit malungkot po sila, na kahit they are in silent sacrifices, ikaw po ang maging peace nila, Panginoon. And remind them, Lord, na hindi lang provision ang mahalaga, kundi ang presence mo sa buhay nila. And right now, Lord, we also pray for our elders. Bigyan mo po sila ng comfort, ng strength at ng assurance sa mga panahon na ito, Panginoon, ng crisis. Tanggalin mo po ang fear sa puso nila, Panginoon, at palitan mo po ng malalim na kapayapaan na galing sa iyo. Lalong-lalo na sa mga panahong sila po ay may karamdaman, Panginoon. Payapain mo po ang puso nila. We also pray for our young people, Lord, right now. Lord, ang dami-dami po nilang pressure sa buhay, Panginoon. Sa klase ng technology, sa klase ng buhay, ng exposure na meron sila ngayon, ang dami-dami pong uncertainties sa buhay nila. Ang dami-daming rejections, ang dami-daming requirements, ang dami-daming compliance. Kaya Panginoon, teach them not to be controlled by the fear of future. Teach them to trust only in you, Panginoon, so that you may be able to guide their decisions. Nang sa gayon, hindi po sila mabuhay sa regrets, kundi mabuhay po sila sa purpose na galing sa iyo. And for our children right now, Lord, we pray for them. Please protect them, O Lord, for we know we may not be with them all the time. That even at a very young age, Lord, let them grow with peace in their hearts and not fear. Not fear of the world, Panginoon. And lastly, Panginoon, we pray for all of us right now. Sa panahon po ng crisis, sa panahon po ng uncertainties, ikaw lamang po ang piliin naming kapayapaan. Hindi po kami magpapakontrol sa fear. Hindi po kami magdi-decide out of panic. At hindi namin ahayaan, Panginoon, na mawala ang peace na ikaw lamang po ang nagbigay sa amin. Kaya po, Lord, even if the world is in a state of emergency right now, our hearts will remain anchored in you, Lord. For we trust in you and we surrender to you, for we choose your peace right now, Panginoon. Maraming salamat po for your words. It's really a food to our soul, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga nagugutom naming mga pananampalataya. Kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito, all this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, in the state of emergency, be still and know
that I am God. Amen? Once again, mga kapatid, we are concluding another series of the Science of Time. Maraming salamat po and God bless you all, mga kapatid.